Naghintay si Steven hanggang sa kumalma ang kanyang puso. Makalipas ang ilang minuto, tumigil na siya sa pag-iyak. Sa huli ay lumabas siya ng silid, iniisip ang tungkol sa libing ni Franco. Naisip niya na baka ang huling paraan para mailibing ang kanyang kapatid ay sa pamamagitan ng cremation. Ang isang sunog na katawan na tulad nito ay mas mabuti kung ito ay ganap na masunog. Sigurado ka bang gusto mong i-cremate ang katawan niya? Hindi mo ba gugustuhin na ilibing mo na lang siya? Sa bagay baka ang libingan niya ang huling alaala na madadalaw mo anumang oras. Kung i-cremate mo siya, wala nang matitira sa kanya. Mukhang hindi sang-ayon si Chris sa ideya ni Steven na gustong ipa-cremate ang bangkay ni Franco sa mga oras na ito. Ang dahilan, syempre, ay may katuturan din. Hindi sinang-ayunan ni Chris na makita ang paghihirap ni Steven kahapon. Malinaw na nagulat siya kung bakit pinili ni Steven ang paraan ng cremation para kay Franco. Hindi ko alam. Sa ngayon, ayoko lang malaman ng mga magulang ko ang tungkol dito. Alam ko na ang mga nakakagulat na balitang ganito ay magdudulot sa kanila ng matinding pagkawasak. Natatakot talaga ako na maapektuhan nito ang kalusugan nila, Chris. Mas maganda siguro kung walang bakas ni Franco. Napabuntong hininga si Chris. Alam niyang hindi niya mababago ang desisyon ni Steven kung talagang kumilos ang lalaki. Palaging sigurado si Steven sa sarili niyang mga aksyon at laging handang tanggapin ang lahat ng mga panganib. Alam ni Chris na hindi bata si Steven na dapat palaging ginagabayan. Si Steven ay isang matandang lalaki na isa ng propesyonal sa trabaho. Napakaliit ng ganitong problema para sa kanya. Okay, I know that every decision you make is for the best. Just do whatever you want. Sa wakas naganap ang proseso ng cremation. Siyempre, Steven ay ginagarantiyahan na walang masyadong tao doon. Baka masabi mo pa na siya lang at si Chris. Ang natitira ay ilang tao na tumulong sa kanila na i-cremate ang mga katawan gamit ang mas sopistikadong mga tool kaysa sa karaniwang mga tool. Gumagamit sila ng teknolohiya na hindi bababa sa hindi nagdudulot ng maraming usok mula sa pagkasunog. Natanggap ni Steven ang abo mula kay Franco pagkaraan ng ilang oras mula sa proseso ng cremation. Hanggang kailan mo ba ito kailangang ilihim sa mga magulang mo? Maya-maya malalaman din nila yun, di ba? Kung tutusin, sigurado ako ngayon na maraming tao o media ang nag-uulat tungkol sa pagkamatay ni Franco. Sino ang nakakaalam kung alam ng iyong mga magulang ang tungkol sa pagkamatay ni Franco sa telebisyon? Napabuntong hininga si Steven. Totoo nga ang sinabi ni Chris kanina, sooner or later in the end, dadating din ang mga magulang ni Steven tungkol dito. Hindi na makayanan ni Steven kung kailan ito mangyayari. Hindi niya lubos maisip kung ano ang magiging reaksyon ng kanyang mga magulang kapag nalaman nila ito. Ang pag-alam sa lahat ng bagay mula sa telebisyon ay malamang na mas mahusay kaysa sa pagsasabi ko sa kanila. Alam mo, ang pagsasabi sa parehong mga magulang tungkol dito ay isang talagang mahirap na bagay. Hindi ako sigurado na magagawa ko ito. Kaya maaaring mas mabuti kung malalaman nila sa pamamagitan ng telebisyon. Samantala, totoo naman ang sinabi ni Chris. Ngayon ang media, tulad ng telebisyon o internet, ay halos puno ng balita tungkol sa pagkamatay ni Franco. Na para bang walang balitang mas interesante pa sa pagkamatay ni Franco. Ang kaganapang ito ay tila isang malaking kalamangan para sa media mismo. Nakita iyon ni Steven at Chris. Nakita nila kung gaano kasensinang iniulat ng media ang pagkamatay ni Franco. Maaari lamang sumuko si Steven kapag sa huli ay malalaman na ito ng kanyang mga magulang sa kanilang sarili. Nakita rin ito ni Franco. Nakikita ito mula sa sariling kwarto. Mag-isa doon na walang kasama. Napangiwi siya kaunti dahil nakaramdam siya ng sakit pagkatapos ng operasyon na ginawa niya. Pero hindi naman malaking problema para sa kanya ang sakit matapos niyang makita ang balita kaninang umaga. Balitang napangiti siya ng may kasiyahan dahil pakiramdam niya ay naging matagumpay ang kanyang plano. Hindi naman masayang nag-uukol siya ng maraming oras at nag-aaksaya pa ng lakas para magawa ito. Pwede bang pakikuhaan ako ng maiinom? Tanong niya sa isa sa mga nurse doon na agad namang tumanggo ng masunurin at kumuha ng isang basong tubig. Hindi magtatagal bago siya tuluyang gumaling. Babalik siya sa mga normal niyang gawain. Pakiramdam niya ay nasisiyahan siya sa lahat ng mga pagsisikap na ginawa niya upang huwad ang kamatayan ng perpekto, kabilang ang peking pagsusuri sa DNA na hiniling ng kanyang sariling kapatid.
Kinuha ni Franco ang patag na bagay at may tinawagan. Walang iba kundi ang kanyang mga tauhan, na matagal na niyang binayaran para gumawa ng isang bagay. Agad na kinuha ng nasa kabilang dulo ang telepono sa loob lamang ng ilang segundo, na para bang kanina pa siya naghihintay ng tawag mula sa kanyang amo. Alam na niya ang tungkol dito. Nagsimula na rin kaming mag-espiya sa kanya, sabi ng nasa kabilang dulo na agad namang ikinatuwa ni Franco. Handa na siyang ilunsad ang aksyon ngayon sa sandaling gumaling ang kanyang katawan mula sa operasyon. Good job. We need to discuss this in more detail. I need you to come over here. I also want you to find me some men na maaring ginagamit para ikulong o bugbugin si Steven. Ilang segundo lang ay hindi nakasagot ang nasasakupan ni Franco. Siguro ngayon ay pinag-iisipan niya kung saan siya maghahanap ng mga lalaking may magandang katawan na magagamit nila mamaya. Ganyan na ba natin siya kabilas mahuhuli? Tanong ng lalaki. Sandaling nag-isip si Franco. Alam niya na ito ay isang mahirap na trabaho. Marami pa ring mga mamamahayag na maaaring gumugulo pa rin sa buhay ni Steven ngayon dahil sa pagkamatay ni Franco, na iniulat sa telebisyon. Malamang ay sinusubukan pa rin ni Steven na pakalmayan ang sarili matapos na lokohin ng peking kamatayang iyon. Gusto lang makasigurado ni Franco na magiging maayos ang plano niya. Papatayin niya si Steven sa pinakamaayos na paraan. His being alive is enough to be a big surprise for Steven later. No, wait some more time. Hindi pa rin fully recovered ang sarili kong katawan. Masakit pa rin sa post-surgery. Dapat mag-focus ka na lang sa paghahanap ng mga lalaki para sa akin. Once you've managed to find them, we'll discuss. Masayang tumawa si Franco. Pakiramdam niya ay sapat na siya para lokohin ang buong mundo sa ngayon. Akala ng lahat ay patay na siya. Pakiramdam niya ay malaya siyang gumala kahit saan nang hindi nakikilala ng sinuman. Ipinagpalagay na ng lahat na umalis na siya sa mundong ito. Isang medyo nakakaaliw na trick sa sarili nito. Nakita niya kung gaano katanga ang maraming tao doon na napakadaling dayin. Mas mabuti na ang pakiramdam ni Steven ngayon. Mas mabuti kaysa kahapon. Tapos na siya sa usapin kahapon. Payapa na siya sa sarili niya. Dapat wala ng problema dito. Siya, si Chris, at ang kanyang abogado ay maaaring bumalik sa kanilang pinanggalingan. I've prepared all my things. I don't think there's anything else to take care here, aniya habang inaayos ang lahat ng damit sa malita. Naimpake na rin ni Chris ang lahat ng gamit niya, handa na siyang umuwi. Sa tingin mo, hindi ka dadagsa ng mga reporter pagdating namin. Sigurado akong mahihirapan akong gumalaw kung sa harap pa ng bahay mo sila tutuloy. Tumawa si Steven. Alam niyang hanggang ngayon ay masinsinan pa rin ang pagbabalita ng media tungkol sa pagkamatay ni Franco. Walang makakapidyo sa kanila hanggang sa may mas kapanabik na balita tungkol dito. Sa huli, oras lang ang mag-asawa sa kanila. Let's just deal with it. As usual, hahanapan nila ng topic oras at iiwan tayo. B. Ilang araw na lang dapat silang umalis ng bansa at bumalik sa sariling bansa, ngunit ang bawat plano ay hindi laging natutupad ng walang problema. Mayroong halos palaging isang bagay na nakakasagabal, hindi bababasa. Nang umagang iyon, biglang tumawag si Steven mula kay Camila. Narinig niya ang boses ni Camila sa kabilang side. Ano, pupunta kayo dito? Tanong ni Steven, medyo nagulat. Hindi ko inaasahan na dadating si Camila at ang kanyang mga anak na katatapos lang niyang mag-impake ng mga gamit niya. Well, we're already on our way. The kids or me too can't wait to meet you. We're too worried, tsaka ang mga bata lagi silang inaamin na madalas silang nananaginip ng masama. So, they can't wait na magkita tayo ng personal para lang masigurado mong okay ka lang, di ba? Medyo nahirapan si Steven na sagutin iyon. Ang dahilan ay sinamahan na niya ang lahat ng kanyang mga gamit at naghahanda ng umalis sa bansang ito. At ngayon ay bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Camila. Isa pa, papunta na ang babae at hindi na makancel. Well, actually, there's no problem at all. I actually wanted to go home myself too. Hindi ko alam na pupunta ka dito kasama ang mga bata. Kaya siguro ay cancel ko ang biyahe ko at manatili dito. Saglit na walang sagot mula doon, siguro medyo nakonsensya si Camila sa pagpapakansela ni Steven sa kanyang biyahe. Ah, I see. Buti na lang gusto mo pang manatili.
Sigurado akong matutuwa ang mga bata na makita kapag katapos nito. Okay, see you later. Naputol ang linya ng telepono. Gustuhin man o hindi, kailangang sabihin ni Steven kay Chris at sa kanyang abogado na umuwi muna at huwag na siyang hintayin. Pupunta si Camila dito. Well, she just called me. She said she was already on his way and it could not just be cancelled. So it would be much better if you two went home before me. I'll waiting for her here, at sasaluhin kita sa ibang pagkakataon. Sa araw ng pag-alis, tanging si Chris at ang mga abogado ang umuwi, habang si Steven ay sinubukang manatili doon habang hinihintay ang pagdating ni Camila. Iba ang mga bagay sa kabilang panig. Si Franco, na alam niyang hindi uuwi si Steven, ay masaya dahil pakiramdam niya ay natupad na ng husto ang kanyang plano. Matagal nang nagbayad si Franco sa isang especially iya upang malaman ang tungkol sa mga aktibidad ni Steven. At dahil doon ay alam din niyang cancelled si Steven sa pagbabalik sa kanyang bansa. Malapit nang dumating ang kanyang asawa at mga anak. Pinayagan niyang umuwi muna si Chris at ang kanyang attorney habang nasa hotel pa siya. Isa sa mga tauhan ni Franco, na inutusan niyang patayin si Steven, ay nakipag-ugnayan sa kanya sa pamamagitan ng telepono at ipinaalam sa kanya ang kasalukuyang kalagayan ni Steven. Kuntentong ngumiti si Franco dito. Good job. Don't act before I give the order. I just want to make sure everything goes safely and for sure walang nakakaalam nito. Bantayan mo ang paligid. Siguraduhin walang ibang maghahinala sa iyo. Opo, Ginoo. Naputol ang linya ng telepono. Sinimulan ni Franco na planuhin ang pagpatay ng perpekto hanggat maaari. Sisiguraduhin niyang hindi siya magiging takas sa mga pulis dahil dito. Marahil ay medyo mahirap na patayin ang lalaki nang hindi nag-iiwan ng mga bakas. Dumating sa hotel ang lalaking inupahan ni Franco para makipagkita kay Franco at pag-usapan ang plano. Ang taong ito, syempre, gusto din para intindihin ito ng mas detalyado dahil ayaw niyang gumawa ng mali na sa huli ay makakasama sa sarili ni Adrian. Kailan pupunta dito ang asawa at mga anak niya? Tanong ni Franco sa mersenaryo. Bukas. Lapag na sila bukas. At sigurado akong sisunduan din sila ni Steven sa airport. Isang nasisiyahang ngiti ang isinagot ni Franco. Sa ikalabing pagkakataon, naramdaman niyang nasa gilid niya ang universo. Pakiramdam niya ay mas mahal siya ni Goddess Fortuna kaysa kay Steven. Ito ang perpektong sandali para patayin si Steven. Maaayos pa niya ang kanyang schedule. Nararamdaman ni Franco ang pangangailangan na huwag isama si Steven sa kanyang asawa at mga anak bukas. Gusto niyang makasigurado na bukas ang huling araw ng lalaki. Siguraduhin mong pipigilan mo siya kapag papunta na siya sa airport. Siguraduhin mong hindi rin niya makikita ang asawa at mga anak niya bukas. Masunuri namang tumanggo ang lalaki sa sinabi ni Franco. Kung tataya siguro medyo masikip ang atmosphere. Kailangan nilang gawin ito ng maingat hanggat maaari. Samantala, si Steven mismo ay hindi alam ang mga plano ni Franco, ni hindi niya alam na buhay pa si Franco, napakasaya niyang tinanggap ang kanyang asawa at mga anak. Naghanda pa siya ng mga munting surpresa para kay Camila at pati na rin sa mga bata na nasa parehong hotel mismo. Tinext niya si Camila kahit alam niyang hindi pa parating ni Camila ang eroplano sa airport. I'm waiting for you here. I'll pick you up at the airport. Sana magkita tayo agad sa airport. Iyon ang sinulat niya doon bago siya nag-charge ng kanyang cellphone. Nakahiga si Steven sa kanyang kama, nang hindi namamalayan na ang lahat ng ito ay isang dula lamang na peke. Hindi namamalayan na siya ay nalinlang at nasa panganib din sa pagkakataong ito. Tanga na naman, hindi man lang namalayan ni Steven na nitong mga nakaraang araw ay tinitik-tik siya ng isang berang tao ni Franco. Wala man lang plano si Steven para harapin ang lahat ng ito. Hindi alam kung ano ang mangyayari bukas. Gabi na pala dumating ang eroplano, bago pa man ang hating gabi, nang tahimik na ang kapaligiran. Pakiramdam din ng mga tauhan ni Franco, na nakakaalam nito, mas marami silang pagkakataon. Sa ganitong paraan, mas magiging secure ang kanilang posisyon. Maliit na bagay na kung ang mga kilos nila ay malalaman ng maraming tao. At kung kinakailangan, baka masabotahin nila ang nakalagay na CCTV sa gitna ng kalsada. Not forgetting, syempre, kinuwento iyon ng lalaki ni Franco kay Franco, na nakakaalam nito.
ngumiti rin ng satisfaction dahil pakiramdam niya ay sinuswerte siya sa ganitong sitwasyon. Good. Gawin niyo na yun on the way. Siguraduhin mo kapag wala ka masyadong nanunood. Muling tinawag ni Franco ang kanyang mga nasasakupan noong mga oras na iyon nang marinig niya ang balita. Ilang oras na lang para ilunsad na nila ang aksyon. Hindi na hinintay pa ni Franco na marinig ang balitang namatay ang lalaki sa kamay ng kanyang mga tauhan. Opo, sir. Magpapalam po kami sa inyo sa sandaling magawa na namin at madala siya sa inyo sa lalong madaling panahon. Naputol ang tawag, at si Franco ay tumawa ng may kasiyahan. Talagang hinihintay niya ang nakakakilig na sandaling iyon pati na rin ang napaka-espesyal na sandali. Si Steven, na noong mga oras na iyon ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang asawa dahil lumapag na rin ang eroplano sa paliparan, ay masayang-masaya at pumunta doon para sunduin ang kanyang asawa at mga anak. Inihanda na ni Steven ang sasakyan habang patuloy niyang tinatawag ang asawa. Mukhang inaabangan ka rin nila. Kami naghihintay dito. Dapat kumain din ang mga bata. Siguro kailangan ko rin silang bilhan ng pagkain sa malapit na kafe. Napangiti si Steven dahil doon. Napilitan siyang maghanda ng munting sorpresa para sa kanyang asawa. Kaya naman huminto muna siya sa flower shop para bumili ng roses. Sigurado siyang sapat na iyon para maging maganda ang pakiramdam ni Camila. Pwede ba kitang tawagan mamaya? May bibilhin muna ako. I'll call you back and please wait for me there. Kung kinakailangan, sabihin mo rin sa akin ang posisyon mo mamaya. Tumango si Camila kahit hindi nakita ni Steven ang tango. Okay, naiintindihan ko. See you later. Naghihintay ako ng tawag mula sa iyo. Sa wakas ay naputol ang linya ng telepono. Malayang pumili si Steven ng mga bulaklak na bibilhin niya para sa kanyang asawa mamaya. Nakita niya lahat ng bouquet ng bulaklak na nandoon. Medyo nalilito sa pagpili ng isa dahil wala siyang karanasan sa pagpili ng ganitong uri ng bagay. Takot din siyang pumili ng maling bagay. Hindi niya masyadong alam kung ano ang nagustuhan ni Camila, lalo na pagdating sa mga bulaklak. Nakita lang niya si Camila na madalas nag-iingat ng maraming rosas sa bahay. Kaya, napagpasyahan niya na gusto niya ang mga rosas. Maaari ba kitang tulungan, sir? Agad namang napalingon si Steven sa dalagang nagtatanong sa kanya this time. Halatang isa sa mga empleyado sa shop ang babae. Ngumiti si Steven at saka ibinalik ang tingin sa ilan sa mga rosas na naroon. Well, I want to buy flowers for my wife. I think she likes roses. Pero nalilito ako kung alin ang pipiliin ko. Tumango ang babae bilang pag-unawa bago tinulungan si Steven na pumili ng isa sa mga flower bucket na nandoon. Seryosong pinakinggan ni Steven ang paliwanag ng dalaga. Bago yun, ibinagsak niya ang kanyang pinili sa isang palumpo ng mga puting rosas. Ayon sa kanya, medyo iba mula sa iba. Ito na lang bibilhin ko, sabi ni Steven, saka kinuha ng dalaga ang balde ng rosas at binudburan ito ng kaunting bango. Pagkatapos magbayad, bumalik si Steven sa kanyang sasakyan at ligtas na inilagay ang pakete ng bulaklak sa backseat. Sa itaas ng isang matamis na ngiti at isipin kung ano ang magiging ekspresyon ni Camila kapag nakita niya ang bouquet ng mga bulaklak. Umaasa siyang sapat na ang pinili niya sa ngayon para iparamdam kay Camila na espesyal siya. Pinaandar na rin niya ang kanyang sasakyan pabalik sa airport habang tinatawagan muli ang asawa sa mga oras na ito. Sinagot ni Camila ang tawag sa loob ng ilang segundo. Hi, I'm on my way now. Nasa airport pa kayo ngayon ha? Tanong ni Steven habang patuloy sa pagmamaneho ng kanyang sasakyan at kausap si Camila. Napangiti si Camila at sinubukang hulaan ang binili ni Steven. Sigurado siyang para sa kanya ang binili ni Steven. Well, andito pa kami naghihintay sa'yo. Ano bang binili mo? Tanong niya. Pero, syempre, hindi agad sinabi ni Steven ang tungkol sa bulaklak. Hindi nakakagulat kung sasabihin ito ng maaga. You can see later. I'll be right there. Maghintay na lang kayo dyan. Sinabi rin ni Camila kung nasaan sila sa kasalukuyan habang patuloy ang pagtawag kay Steven. Hindi nila pinatay ang telepono. Noong una, tuwang-tuwa si Steven kaya tinawagan niya ang kanyang asawa at napaka-relax din sa pagmamaneho ng kanyang sasakyan ng maayos sa mga lansangan. Gayunpaman, nang magsimula siyang pumasok sa tahimik na kalye at wala man lang dumadaan, naramdaman niyang may nakasunod na sasakyan sa likuran niya.
Saglit niyang sinulyapan ang dalawang sasakyan para masiguradong sinusundan siya ng mga ito. Mas bumilis ang takbo ng dalawang sasakyan at nakaharang pa siya sa pagkakataong ito. Huminto ang dalawang sasakyan sa mismong tapat ng kanyang sasakyan, dahilan para biglang magpreno si Steven. Nagmura siya at hindi niya namalayan na narinig na pala ni Camila ang sumpa niya. Anong nangyari doon? Okay ka lang ba? May nangyari ba? Tanong ni Camila na nag-aalala dahil narinig niya ang sumpa mula sa asawa. Alam niya na hindi maaaring magmura si Steven maliban kung may nangyaring mali. Ang pagmumura ni Steven ay maaaring mga hulugan na si Steven ay kasalukuyang nasa gulo, na nagpasiklab sa kanyang galit. No, I'm fine. You don't need to worry too much. May konting problema lang, ani Steven, sinusubukang pakalmayan si Camila. May nakita siyang 6 na matipunong lalaki na lumabas sa dalawang sasakyan at saka lumapit sa kanya. Nakapaligid na ngayon sa sasakyan ang 6 na lalaki na parang hindi ito hinahayaang makatakas. Kinatok ng isa sa kanila ang pinto ng kotse at pilit na pinalabas si Steven. Umalis ka dyan, bumaba ka dali. Dahil sa ikinagalit ng 6 na lalaki kay Steven, binuksan niya ang bintana na lalong nagpalakas ng boses ng mga lalaki kaya narinig ito ni Camila na ngayon ay nakakonekta pa rin sa telepono. Itinabi ni Steven ang cellphone sa upuan at saka lang hindi pinatay ang koneksyon para marinig ni Camila ang kaguluhan. Steven, may nangyari ba doon? Gulat na tanong ni Camila, pero hindi na sinagot ni Steven ang tanong niya. Alam ni Steven na nasa delikadong sitwasyon siya ngayon. Halatang nahihigitan na siya pero bumaba pa rin siya ng sasakyan at tinignan lahat ng nandoon. Napabuntong hininga si Steven. Naging matino na siya para hindi sabihin sa asawa ang sitwasyon niya ngayon. Alam niyang ipaparamdam nito kay Camila ang labis na pag-aalala para sa kanya. Hindi na lang niya namalayan na nagsisimula ng mag-alala si Camila sa mga oras na ito dahil narinig niya ang kaguluhan sa telepono. Dahan-daang binuksan ni Steven ang pinto ng kotse at nakita ang lahat na nandoon. Wala ni isa sa kanila ang nagtanggal ng maskara. Hindi isang bagay na lubhang kakaiba. Maaaring hindi ipakita ng isang taong gustong gumawa ng krimen ang kanyang tunay na mukha. Ito ay katulad ng paghuhukay ng sariling libingan. Ito ay katulad ng pagsuko sa pulisya at paglalagay ng panganib sa iyong kinabukasan sa kulungan. Sino kayo? Pilit pa ring kumalma si Steven at tinanong ang lahat ng nandoon. Ang matipunong lalaki ay tila nagtatawanan sa likod ng kanilang mga maskara sa tanong ni Steven, na hindi man lang mukhang nag-aalala kapag nasa ganoong kadesperadong sitwasyon. Hindi naman importanteng malaman ang mga katauhan natin ngayon. Baka mas interesado ka sa taong nagbayad sa amin para gawin ito sa'yo. Agad namang napataas ang kilay ni Steven sa sagot ng isa sa mga lalaki. Maaari pa niyang hulaan na ang lahat ng mga lalaking ito ay binabayaran ng isang tao. Hindi lang niya maisip kung sino ang nagbayad sa kanila para gawin ito sa kanya. Marahil, nang hindi niya namamalayan, marami pala siyang kaaway. Maraming tao ang napupuot sa kanya, dahil sa inggit man o sa kompetisyon. Hindi mo ari ni Steven kung sino sa mga taong nagbayad sa mga lalaking ito para patayin siya. Okay, then can you guys tell me who's pay you guys? Baka mapuntahan ko siya nang hindi nasasaktan, di ba? Not that I'm afraid of you all. I just want to sort things out with someone one sa isa. Natawa na naman ang ilan sa mga lalaki sa sinabi ni Steven. You'll be meeting him in a bit. Kapag nakilala mo siya, hindi ka na makakatakas pa. Para doon, napaka-importante na ma-incapacitate ka sa oras na ganito. At nang walang karagdagang kompromiso, ilang lalaki ang agad na sinalakay si Steven nang walang taros. Walang oras si Steven na tumingin sa lahat ng direksyon para masigurado na may CCTV na nagre-record sa kanya sa oras na ito. Kahit papaano ay maaari pa rin itong maging ebidensya kung gusto niyang magsumbong sa pulisya balang araw tungkol sa insidenteng ito. Hindi na siya makapag-isip ng maayos at wala na siyang ibang pinagtutuunan ng pansin kundi ang mga away sa iilang lalaking iyon. Pinipilit pa rin ni Steven na ipagtanggol ang sarili. Actually, medyo pagod na siya. Kung umaga pa lang at hindi man lang siya naging active, siguro mas magaan pa ang pakiramdam niya para bugbugin sila. Ngunit sa kasamaang palad, hating gabi na nang siya ay naging aktibo ilang oras na ang nakalipas. Ang kanyang enerhiya ay medyo naubos mula sa mga aktibidad sa araw na ito.
Dapat ay nagpapahinga na siya ngayon, ngunit sa halip ay nahaharap siya sa isang laban na hindi niya inaasahan. Kung sino man ang nagbayad sa inyo para gawin ito, hinding-hindi ko siya mapapatawad, sabi ni Steven sa pagitan ng laban. Patuloy lang siya sa pagsipa, pagtitig, at pagpalo rin ng ilan sa mga lalaki. Sa totoo lang, sobrang sakit na ng buong katawan niya ngayon. Siyempre, hindi madaling protektahan ang iyong sarili mula sa maraming lalaki ng sabay-sabay. Ito ay isang napakaruming labanan. Siya ay higit sa bilang at nawalan din ng kapangyarihan. Nagawa ni Steven na mawalan ng kakayahan ng ilan sa mga lalaki. Nakatutok siya sa ilan pang lalaki. Ang pagsisikap na tamaan o sip-in ang mga sensitibong punto upang makatipid ng enerhiya ay maaari ring maparalisa agad ang lalaki. Ilang minutong pakikipagbuno sa lahat ng lalaki, wala siyang ideya na kaya niyang patumbahin silang lahat. Sinubukan ni Steven na habulin ang kanyang hininga. Saglit siyang nakabawi ng lakas, habang tinitingnan niya ang ilang tao na ngayon ay walang magawa na nakahiga na parang hindi na makatayo. Lumapit si Steven sa isa sa mga lalaki. Sa lakas na natitira sa kanya, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa isa sa mga tao doon. Balak niyang tanggalin ang kanyang maskara at tanungin ang tao kung sino ang nagbayad sa kanila. Si Steven, syempre, ay may balak na tanungin siya habang ang lalaki ay hindi na makatayo sa kanya. Hindi mo na kayang ipaglaban at ipagtanggol ang sarili mo. Sasabihin mo ang pangalan ng taong nagbayad sa iyo para sa lahat ng ito. Mahigpit na hinayla ni Steven ang kwelyo ng isa sa mga lalaki mga kamiseta. Napatingin siya sa lalaki mula sa likod ng maskara. Pilit pa ring lumaban ang lalaki at pinigilan si Steven na tanggalin ang kanyang maskara. Si Steven nang hindi nag-abalang kunin lang ang maskara ng lalaki at buksan ito ngayon din. Huwag mo akong pigilan sa pagtanggal ng maskara mo. Sabihin mo lahat. Sabihin mo sa akin ang lahat. Sino ang nagbayad sa iyo? At ano ang pakay ng taong iyon sa paggawa nito sa akin? Maaari ko bang makilala ang amo mo? Sabi ni Steven, habang sinusubukang abutin ang maskara ng lalaki. Ngunit sa kasamaang palad, bago pa niya tuluyang matanggal ang kanyang maskara, isang ilaw mula sa dalawang sasakyan ang bumungad sa kanya sa oras na ito. Agad na nabaling ang atensyon ni Steven sa dalawang sasakyan na ngayon ay papalapit sa kanya. Hindi niya hinuberen ang isa sa mga lalaki. Napapikit si Steven dahil nasilaw siya sa liwanag ng dalawang sasakyan. Noong una, akala niya ay sasakyan iyon ng isa sa mga taong dumadaan dito. Ngayon lang siya nakaramdam ng saya sa isiping may tutulong sa kanya ngayon. Gayunpaman, nang makalabas doon ang tao sa dalawang sasakyan, muli siyang nakaramdam ng paninikip. Lumalabas na hindi ang mga taga-ron ang tutulong sa kanya, kundi ang mga kaibigan ng ilang lalaki na nagawa niyang maparalisa. Hindi niya talaga inaasahan na hindi pala kakaunti ang mga lalaking binabayaran ng mga taong gustong manakit sa kanya sa panahong ito. Tila ang taong nagbayad sa mga lalaking ito ay nahuhumaling sa pagpatay sa kanya. Tumayo si Steven mula doon, iniwan ang lalaking gusto lang niyang tanggalin ang kanyang maskara. Sumuray-suray siya patungo sa dalawang sasakyan. Sa pagkakataong ito ay hindi na sila nagsalita bagkus ay dumiretso na silang bumalik para salakayin si Steven na nanghihina na matapos makipaglaban sa ilang lalaki kanina. Buong lakas na natitira ay lumalaban pa rin si Steven. Ngunit tila walang kabuluhan ang kanyang kasalukuyang pagtutol. Siya ay mas marami at mayroon ding sapat na pinsala na natanggap niya sa ngayon. Binugbog siya ng ilan sa mga lalaking kara-rating lang. Wala man lang awa. Ikaw na masama. Sigaw ni Steven sa lahat ng lalaki. Pinilit pa niyang ipagtanggol ang sarili at pilit na inaalala ang asawa na kasalukuyang naghihintay sa airport. Ito ay dapat na isang espesyal na sandali kung saan makakasama niya muli si Camila at ang mga bata. Hindi niya akalain na may mangyayaring ganito sa kanya. Natatakot siya na sa airport doon ay nakaramdam ng labis na pagkadismaya si Camila dahil hindi siya dumating gaya ng ipinangako. Mas nag-aalala rin siya sa kanyang mga anak na binangungot siya noon. Halika dito kung kaya mo pang tumayo. Tara, awayin mo kami. Sigaw ng isa sa mga lalaki sa sigaw ni Steven na tumatawa ng mapanukso. Ang kasalukuyang estado ni Steven ay hindi masyadong sumusuporta. Wala na siyang lakas sa maraming lalaki doon na patuloy na sumusuntok at sinisipa. Makikitang naliligaw siya rito, maliban na lang kung may milagrong tumulong sa kanya. Halimbawa, ang mga pulis na biglang dumating sa desyerto na lugar na iyon.
Hanggang sa natama ng malakas si Steven sa leeg ng isa sa mga lalaki na agad namang nagpahimatay kay Steven. Ilang saglit ay nagpanteng ang kanyang tenga at nanlabo ang kanyang paningin. Hanggang noon ay wala na siyang nakikita o naririnig. Tanging kadiliman at katahimikan din. Nawalan siya ng malay doon at hindi namalayan na karga-karga na pala siya ng mga lalaki. Samantala, labis na nag-aalala si Camila sa kanyang asawa ngayon. Nakakonekta pa rin ang tawag, at wala siyang masyadong narinig sa kabilang linya. Naiwan ni Steven ang cellphone niya sa kotse. Hindi gaanong naririnig ni Camila ang ingay sa labas. Gayunpaman, nakaramdam siya ng labis na pag-aalala. "Steven, please tell me something. Anong nangyari dyan? Ayos ka lang ba?" Sa kasamaang palad lahat ng tanong ni Camila ay walang kahulugan. Hindi mailigtas ang kanyang asawa, nakasalukuyang hinimete dahil pinagsasama-sama ng maraming lalaki. Pero umaasa pa rin siya na okay lang ang asawa. She tried to think positively na baka sa mga oras na ito ay may biglaang kailangang gawin ni Steven kaya naiwan niya ang cellphone niya sa sasakyan ng ganoon na lamang. "Alam niyo na ang lugar na pinanggako ni Mr. Franco?" Tanong ng isa sa mga lalaki sa isa. Saglit lang silang nakatitig sa katawan ni Steven na ngayon ay walang malay sa gitna ng kalsada. Nauna na silang hiniling ni Franco na dalhin ang bangkay ni Steven sa lugar na si Franco na mismo ang nag-ayos. "Sure, ihahatid na lang natin siya doon," sagot ng isa sa mga lalaki bago nila binuhat ang katawan ni Steven papasok sa kanilang sasakyan. Iniwan lang nila ang sasakyan ni Steven doon. Samantalang si Steven mismo ay hindi alam ang nangyari sa kanya. Obviously, hindi rin niya alam kung sino ang kinakaharap niya. "Nasa likod natin sila, don't worry. Everything's fine. Dadalhin natin itong lalaking ito kay Mr. Franco." Ang lalaking nasa likod ng manibela ang nagmaneho ng kotse patungo sa nakatakdang lugar. Wala silang pakialam kung nakasakit ng babae at mga anak ang kanilang mga ginagawa ngayon. Wala silang ibang pakialam maliban sa perang makukuha nila, Samantala, pinili ni Camila na tapusin ang tawag at sinubukang manatiling kalmado. Isang oras na rin ang nakalipas mula nang hindi rin dumating ang kanyang asawa. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nakapag-isip ng positibo. Alam niyang may problema talaga sa kabila. Umaasa lang siya na makikilala pa niya ng buhay ang asawa. "Mommy, may nangyari ba?" Natigilan si Camila nang magtanong ang isa niyang anak. Pinilit niyang huwag umiyak dahil ayaw niyang mag-alala ang kanyang mga anak. "Wala, ayos lang. Hindi mo kailangang mag-alala sobra. Hindi ba dapat kumain tayo? Papunta kami sa cafe ngayon, tayo ba?" Laking pasasalamat ni Camila na agad na tumango ang kanyang mga anak pagkasabi niya noon. Nagpapasalamat siya na wala ni isa sa kanila ang nagtanong pa. Hindi niya lang alam kung ano ang isasagot sa mga tanong ng kanyang mga anak. Agad nilang hinanap ang pinakamalapit na carinderia para mabusog ang kanilang sikmura matapos ang mahabang paglalakbay na kanilang tinahak. Naaawa ang tingin ni Camila sa kanyang mga anak. Hindi niya alam na ang bangungot ay magkakatotoo sa huli. "Mommy, bakit wala pa si Daddy? Hindi ba nangako si Daddy na susunduan tayo sa airport?" Muling tumingin sa ibaba si Camila at wala man lang ganang kumain nang magtanong muli ang isa niyang anak. Ayaw niyang mag-alala sila. Hayaan siyang mag-alala sa kalagayan ng kanyang asawa ngayon. May urgent business pa si Daddy, kaya siguro hindi niya tayo masundo sa airport ngayon. Siguro mas mabuting magpahinga ka na kaagad pagkatapos nito. Pupuntahan ko si Dad mamaya. I'll make sure ayos na ang lahat. Muli, tumango na lamang sila bilang sinunod ang sinabi ng kanilang ina. Sa huli, dahil ayaw niyang mag-alala at ma-stress ang kanyang mga anak sa kalagitnaan ng gabing ganito, pinili ni Camila na mag-book ng hotel para makapagpahinga sila, habang siya mismo ay abala sa pag-aalaga sa kanyang asawa na di dumating kahit lumipas ang ilang oras. Sinubukan ulit ni Camila na tawagan si Steven. Kakaring lang ng phone ni Steven, pero walang sumasagot. Humalaklak sa inis si Camila at sinubukan ulit na tawagan si Steven. Pero ganun pa man, walang nakapick up sa kabilang side. "Please pick up the phone, Steven. Anong ginagawa mo dyan? Bakit hindi ka rin pumunta sa airport?" Bulong pa niya sa sarili kahit hindi nito maiwasang mapawi kanyang isip at puso sa oras na ito. Ngunit sa huli, sumuko siya sa pagpipiliang iyon. Pumili siya ng isa pang opsyon sa pamamagitan ng pag-uulat nito sa pulisya. Alam niyang wala pang 24 na oras,
At hindi pa maituturing na nawawala si Steven, ngunit pagkatapos, magkakaroon ng aksyon mula sa mga pulis na makakatulong sa kanya para dito. Pinili rin ni Camila na pumunta sa pinakamalapit na police station. Gabing-gabi na, karamihan sa mga pangunahing kalsada ay desyerto. Wala ng mga pedestrian na dumadaan. Sa normal na kondisyon, marahil ay matatakot siya sa ganitong uri ng kondisyon. Gayunpaman, dahil napakaapura ng sitwasyon, at kailangan niyang mahanap si Steven sa lalong madaling panahon, nagpasya siyang labanan ang takot na iyon. Pinili niyang dumaan sa dilim at pati na rin sa malungkot na kapaligiran. Nakarating si Camila sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya at agad itong iniulat sa pulisya. Wala siyang pakialam kung anong oras na. Natitiyak niyang hindi rin utol ang mga pulis, kung isa sa alang-alang nila na 24 na oras ang kanilang tungkulin upang mapanatili ang seguridad sa lungsod. Napabuntong hininga si Camila. Ang ilan sa mga pulis ay tumingin sa kanya na nakasimangot, at ang ilan sa kanila ay tumingin sa kanya na may pag-aalala. Malinaw, alam ng mga pulis na siya ay nasa problema sa puntong ito. May maitutulong ba kami, ma'am? Tanong ng isa sa mga babaeng pulis doon. Bilang kapwa babae, syempre, mauunawaan ng mga pulis kung gaano kapanik si Camila sa mga oras na ito. Napaka-sensitive niya na sa mga oras na ito ay nag-aalala si Camila sa taong talagang mahal niya kahit hindi man lang sinabi ni Camila sa kanya ang nangyari, kaya kailangan niyang pumunta sa police station. Tulungan mo ang asawa ko. Hindi pa bumabalik ang asawa ko at hindi na nagsundo sa amin sa airport simula noong ilang oras na ang nakakaraan. Naka-off ang cellphone niya. Sinusubukan kong tawagan siya, pero pilit na pinapakalma ng babaeng pulis ang agos si Camila na hindi na napigilan ang sarili. Umiiyak siya ng mapait habang patuloy na nagkukwento. Tumingin siya sa ibaba, pinunasan ang kanyang mga luha. Hinaplos ng isa sa mga babaeng pulis ang kanyang balikat, umaasa na ito ay magpapagaan ng pakiramdam ni Camila. Calm down, sabi ng babaeng pulis. Ngunit tila walang kabuluhan ang pagsisikap. Nakaramdam pa rin ng gulat si Camila. Hindi siya makakapagpahinga ng madali hanggat hindi natagpuan ang kanyang asawa ngayong gabi. O hindi bababa sa nakatanggap siya ng balita na ang kanyang asawa ay buhay pa. Sapat na yun para sa kanya. Paano ako kakalma kapag nawawala ang asawa ko? Hindi ko alam kung anong nangyari sa asawa ko ngayon. Natatakot akong may mangyaring masama sa kanya. Please find him. Hindi talaga mapigilan ni Camila ang sarili niya ngayon. Calm down, ma'am. We need a very complete explanation and we also need your calm to tell everything in detail. Pilit pa ring pinapakalma ng babaeng pulis si Camila. Huminga ng malalim si Camila at pinunasan ang mga luhang pamatak na hindi niya mapigilan. Alam din niya na sa mga sitwasyong ito ay malito lamang niya ang mga pulis, na hindi rin makakagawa ng maayos sa kanilang trabaho sa huli. Makalipas ang ilang minuto, sa wakas ay kumalma si Camila at naghanda na muling ikwento ang pangyayari. Mas naunawaan ng mga pulis ang kwento kaysa dati. Umaasa rin siyang mahahanap ng mga pulis ang kanyang asawa sa malapit na hinaharap. Hindi niya kinaya ang mahabang paghihintay. At kadalasan sa estado ng pag-aalala, nag-aatubili din siyang kumain. Kanina, nangako ang asawa ko na sasunduin ako sa airport kasama ang mga bata. Tinawagan ko siya noong papunta na siya sa airport. Pero bigla akong nakarinig ng commotion sa telepono. After that, hindi na niya ako kinakausap anymore, but the phone remained it's connected and I can hear the noise. I think may nangyaring masama sa asawa ko. Ilang beses ko na siyang tinawagan, pero hanggang ngayon, wala pa rin tumawag sa akin para ipaalam sa akin kung ano nangyari. Tumango ang mga pulis bilang pag-unawa. Napansin din ng ilan pang pulis ang pahayag ni Camila. Nakatira ka ba ng hiwalay sa asawa mo noon? Tanong ng isa sa mga lalaking pulis doon. Ang kanyang ulo ay kalbo na walang buhok. Seryoso ang itsura niya habang may hawak na panulat, handang isulat kung ano man ang sinabi ni Camila. Well, kararating ko lang from overseas. The kids want to meet their daddy, kaya kami pumunta dito. My husband himself is doing some matters here. Sinabihan ko siyang sunduin ako sa airport. Pero hindi pa rin siya dumating, muling sabi ni Camila, nakatingin sa ibaba. May kaaway na ba ang asawa mo dati? O may pinagkaguluhan ba siya? Tanong muli ng pulis. Sinubukan ni Camila na alalahanin kung sino ang mga taong napupuot sa kanyang asawa. Hindi niya talaga maintindihan.
Hindi rin niya kabisado kung sino ang mga taong laging gustong magpabagsak kay Steven. I don't know. I can't memorize their names at all. Ang asawa ko ay isang businessman at sigurado akong marami siyang kaga doon. Sigurado akong maraming gustong magdala him down. Baka isa sa mga kaaway niya ang gumawa nito sa kanya. Pero si Franco ba? Muling tumango ang mga pulis. Nagsimula na silang mag-strategize matapos magtanong tungkol sa airport kung saan nakarating kanina si Camila. Sinuri din nila ang mga ruta ng kalye patungo sa paliparan gamit ang mga mapa. Nakikita ang mga kalye, maglalakad sila mamayang gabi o baka bukas. Matatagpuan ba ang asawa ko ngayong gabi? Tanong ni Camila sa mga pulis na tila abala pa sa paghahanap kung saang mga kalye ang kanilang dadaanan mamaya. Hindi natin matiyak na mahahanap siya ngayong gabi. Kung nawala siya sa isang lugar na medyo mahirap hanapin, aabutin ng isang napakatagal na panahon para mahanap ang kotse o cellphone ng asawa mo. Kailangan mo lang maging matyaga sa kasong ito. Susubukan naming hanapin siya, at ipapaalam namin sa iyo kung mayroon kaming anumang impormasyon na ibabahagi. Hindi pa rin nakontento si Camila. Ang sagot na ayaw niyang marinig. Gusto lang niya ng assurance ngayong gabi na mahahanap ang asawa niya sa lalong madaling panahon. Pero batid din niya na may sariling diskarte ang mga pulis para gampanan ang kanilang mga tungkulin. Sino ang nakakaalam na sa panahong ito ay nasa panganib ang kanyang asawa at dapat ding maging maingat ang mga pulis para hindi malagay sa panganib ang buhay ng kanyang asawa. Malamang, hostage ng salarin si Steven sa ngayon. Pwede ba akong sumama sa pulis sa paghahanap ng kotse ng asawa ko ngayong gabi? Tanong ulit ni Camila. Alam niyang hindi siya makakatulog ng maayos hanggat hindi niya nalaman ang tungkol sa asawa. Wish niya talaga na nakita niya mismo ang sasakyan ng asawa niya ngayong gabi. Ngunit sa kasamaang palad, syempre, hindi siya pinayagan ng mga pulis na sumama. Tsaka sobrang gabi na at dapat nagpahinga na siya sa hotel kasama ang mga anak niya. Sigurado siyang hinihintay siya ngayon ng kanyang mga anak kung hindi sila tulog. Hindi, dahil ngayong gabi ay maaaring walang gaanong oras para mahanap ang kotse o mga bagay ng iyong asawa. Ang kapaligirang tulad ngayong gabi ay magiging napakahirap para sa amin. Mas mabuti kung magpahinga ka na ngayon. Tiyaking magbibigay kami ng impormasyon kung mayroon man is found, sabi ulit ng babaeng pulis kay Camila.